Tinawanan nila ang isang tahimik na lalaki sa loob ng Ellen. Hindi dahil may ginawa siyang mali. Hindi dahil may ininsulto siya. Kundi dahil tahimik lang siya. Tinukso siya habang nag-init. Minamaliit habang nakayuko. Pinagtripan dahil wala siyang yabang. Sa isang sulok ng Ellen, paulit-ulit niyang binubuhat ang magaang weights. Walang salamin na tinitingnan. Walang kamera. Walang audience. Habang sa gitna ng Ellen, may grupo ng mga lalaking malalaki ang katawan. Maingay. Palatawa. Palaging gustong ipakita na sila ang pinakamalakas. Uy, bro, seryoso ka ba dyan? Parang sayang lang bayad mo sa Ellen. May nagtawanan. May pumalakpak. May nagbiro pa na tila palabas lang ang lahat. Para sa kanila, malinaw ang kwento. Ang lalaking iyon, payat, simple ang suot, tahimik. Ay isa lang walang kwentang nag-ehersisyo. Isang taong madaling maliitin. Isang taong akala nila ay walang laban. Pero ang hindi nila alam, ang katahimikan ng lalaking iyon, ay hindi kahinaan. Ito ay disiplina. Habang patuloy ang tawanan, dahan-dahang tumigil ang lalaki. Hindi siya nag-react agad. Hindi siya nagalit. Hindi siya sumagot. Huminga lang siya ng malalim. At sa sandaling iyon, parang may nagbago sa hangin sa loob ng Ellen. May ilan ang biglang natahimik. May ilan ang napatingin ulit. May ilan ang nakaramdam ng kakaibang presensya. Hindi dahil sa sigaw. Hindi dahil sa galit. Kundi dahil sa kumpiyansang tahimik. Na bihirang makita. Ilang segundo lang ang lumipas. At ang katahimikan ay kumalat sa buong Ellen. Na parang alon. May isang nakapansin sa mukha niya. May isa sa kanyang tindig. May isa sa kanyang mga kamay. Parang sanay sa laban. At doon, dahan-dahang pumasok sa isip nila ang isang tanong. Na hindi nila inaasahang itatanong. Sandali lang. Parang kilala ko yan. Sa loob lamang ng ilang segundo, ang tawanan ay napalitan ng kaba. Ang yabang ay napalitan ng pagdududa. Dahil ang lalaking kanilang minamaliit. Si Manny Pacquiao pala. Maagang umaga sa isang lumang yewatan sa Maynila. Hindi ito yung klase ng ere na makintab ang sahig o puno ng salamin. Ito yung girid na may kasaysayan. May marka ng pawis sa bawat sulok. May kalawang sa bakal pero buo pa rin ang lakas nito. Pawis ang sahig. Amoy bakal ang hangin. At sa bawat bagsak ng barbell sa sahig, may tunog na parang paalala. Dito, walang arte. Trabaho lang. Sa gitna ng ingay ng makina at hininga ng mga tao, may isang sulok na halos hindi napapansin. Doon, may lalaking tahimik lang. Walang kakaibang suot. Simpleng shirt na parang ilang beses nang nalabhan. Luma ang shorts, may bahid ng pagkupas. Walang relos. Walang alahas. Walang kamera na nakaabang. At lalong walang bodyguards. Kung titignan mo siya ng mabilis, akala mo isa lang siyang ordinaryong tao na gustong magpapawis bago pumasok sa trabaho. Tahimik siyang nagwa-warm up. Dahan-dahan ang galaw. Sinusukat ang bawat hinga. Parang may sinusunod na sariling ritmo na walang pakialam sa paligid. Hindi siya nagmamadali. Hindi siya nagyayabang. Hindi siya tumitingin sa salamin para hanapin ang sariling imahe. Nakayuko lang siya, nakafocus. Parang ang mundo niya ay umiikot lang. Sa bawat galaw ng katawan niya. Sa kabilang bahagi ng Ellen, iba ang eksena. May grupo ng mga lalaking malalaki ang katawan. Matitigas ang braso. Makakapal ang boses. At bawat galaw nila ay parang sinasabi. Tumingin kayo. Kami ang pinakamalakas dito. Malalakas ang tawanan. May nagbibiruan. May nagkukumpara ng buhat. May nagkukwento kung ilang tao raw ang kaya nilang patumbahin. Sa tuwing magbubuhat sila, sinisigaw nila ang huling rep. Sa tuwing matatapos, may palakpak, may yabang, may ngisi. Para sa kanila, ang Ellen ay entablado. At sila ang bida. Habang tumatagal ang oras, napansin ng isa sa kanila ang lalaking tahimik sa sulok. Uy, sabi niya sabay turo. Tingnan mo yon. Isa pa ang sumilip.
Anong ginagawa niyan? Warm up pa rin? May sumingit na tawa. Parang walang tiwala sa sarili ah. Unti-unting napunta ang atensyon nila. Sa lalaking walang kaingay-ingay. Hindi dahil may ginawa siyang mali. Kundi dahil hindi siya katulad nila. Wala siyang yabang. Wala siyang pakitang tao. At lalo na, wala siyang takot. Habang sila ay nagsisigawan, siya ay humihinga. Habang sila ay nagpapapansin, siya ay naghahanda. May kakaibang bagay sa kanyang presensya. Hindi ito agad mapapansin. Pero kapag tumagal ka, mararamdaman mo. Parang may bigat ang bawat galaw niya. Parang may disiplina sa bawat segundo. Isang matandang trainer sa gilid ng Ellen. Ang paminsan-minsan napapatingin. Hindi niya alam kung bakit. Pero parang pamilyar ang aura ng lalaki. Hindi sikat. Hindi mayabang. Pero parang sanay sa laban. Sa kabilang banda, lalo pang lumakas ang loob ng grupo. Para sa kanila, ito ang perpektong target. Tahimik. Mag-isa. Mukhang walang papalad. At sa isip nila, isang biro lang naman. Isang trip lang. Isang paraan para ipakita kung sino ang nangingibabaw sa Yewin. Hindi nila alam na ang katahimikan ng lalaking iyon ay bunga ng mahabang taon ng disiplina. Hindi nila alam na ang bawat warm-up niya ay may kasaysayan ng laban, pawis at sakripisyo. At higit sa lahat, hindi nila alam na ilang segundo na lang bago tuluyang magbago ang tono ng buong lugar habang patuloy ang ingay sa isang bahagi ng Ellen. Ang tahimik na sulok ay nananatiling kalmado. Pero sa likod ng katahimikang iyon, may paparating na sandali na magpapatigil sa lahat. Dahil minsan, ang pinakatahimik na tao sa silid, ang may pinakamalakas na kwento. At doon na magsisimula ang lahat. Ikaw, naranasan mo na bang maliitin dahil tahimik ka lang? I-comment mo sa ibaba, binabasa namin lahat. Uy, bro, anong ginagawa mo dito? Tumigil sandali ang ingay ng barbell. Pero hindi dahil sa respeto, kundi dahil may bagong target. Yewin to, dagdag ng isa, sabay ngisi. Hindi tambayan ng payat. May sumingit agad. Baka mabali ka dyan, kuya. Mag-yoga ka na lang. Sumabog ang tawanan. May humampas sa balikat ng kasama niya. May pumalakpak. May isa pang naglabas ng cellphone. Binuksan ang kamera. At palihim na itinapat sa direksyon ng tahimik na lalaki. Para sa kanila, isa lang itong eksena. Isang palabas. Isang sandaling pampatawa. Pero sa sulok ng Ewell, walang nagbago. Ang lalaki ay nanatiling tahimik. Hindi siya sumagot. Hindi siya ngumiti. Hindi siya nagpakita ng galit. Nagpatuloy lang siya sa paghinga. Malalim, kontrolado. Parang bawat hinga ay bahagi ng ritual. Sa isip ng mga buli, ang katahimikan ay kahinaan. Kaya lalo pa nilang dinagdagan. Uy, narinig mo ba? Baka deaf to ah. Lumapit pa ang isa. Sinadyang dumaan sa harap niya. Tinamaan ang timbang na kanyang ginagamit. Oops! Walang sorry. Ngisi lang. May mga nakatingin na mula sa ibang bahagi ng Ewin. May ilan ang gustong umalis. May ilan ang ayaw makialam. Dahil alam nilang kapag pumatol ka, ikaw ang susunod. Pero ang tahimik na lalaki, tila walang pakialam. Patuloy lang siyang nag-stretch. Inaayos ang balikat. Pinupunasan ang pawis sa noo. Isang buli ang nainis. Para sa kanya, ang hindi pagpansin ay mas nakakainsulto kaysa sa pagsagot. Kaya lumapit siya ng mas malapit. Isang malakas na sipa ang tumama sa bench sa tabi ng lalaki. Umalinggaw ang tunog sa buong gilid. Uy, sigaw niya. Nandito kami. Rinig mo ba? Sa sandaling iyon, parang huminto ang oras. Ang tunog ng mga bakal ay nabawasan. Ang tawanan ay unti-unting namatay. Dahan-dahang tumigil ang lalaki sa kanyang ginagawa. Hindi bigla. Hindi agresibo. Dahan-dahan. Parang sanay sa mga ganitong sandali.
Tumayo siya. Hindi siya nagmadali. Hindi siya nagpakita ng takot. Kalmado ang galaw. Tahimik ang katawan. Isa-isa niyang itinuwid ang likod. Iniayos ang paa sa sahig. Parang may sinusukat sa distansya. At saka, sa unang pagkakataon mula nang pumasok siya sa Yilin, tumingin siya sa kanila ng diretsyo. Hindi nanlilisik ang mata. Hindi galit ang tingin. Pero may bigat. Isang klase ng tingin. Na parang nagsasabing, tapos na ang laro. Biglang nagbago ang pakiramdam ng hangin. Ang pinakamalakas na bully ay bahagyang napaatras. Kahit hindi niya namalayan. May isa sa grupo ang biglang natahimik. May isa ang napalunok. May isa ang ibinaba ang cellphone. Hindi nila alam kung bakit. Pero may mali. Hindi ito ang inaasahan nilang reaksyon. Walang sigaw. Walang suntok. Walang drama. Isang tingin lang. Pero sapat para ipaalala na may mga taong hindi mo dapat ginagalaw. Ang matandang trainer sa gilid ng Yilin ay tumigil sa pagbibilang. May nakita siya. Hindi niya palubos maintindihan. Pero alam niyang may kakaiba. Ang tindig. Ang balikat. Ang paraan ng pagtayo. Hindi ito tindig ng baguhan. Hindi ito tindig ng takot. Ito ay tindig ng taong sanay sa laban. Ang mga bully ay nagtawanan ulit. Pero pilit. Relax lang, sabi ng isa. Nagbibiro lang kami. Pero ang boses niya ay hindi na kasing lakas kanina. Tahimik pa rin ang lalaki. Hindi pa siya nagsasalita. Pero malinaw na sa sandaling iyon. Nagbago ang balanse ng kapangyarihan sa Yilin. At kahit hindi pa nila alam kung sino siya, nararamdaman na nila ang isang bagay. Ang taong kanilang minamaliit ay hindi basta-basta. At anumang susunod na mangyari, hindi na nila kontrolado. Hindi sigaw ang narinig ng mga bully. Hindi mura. Hindi banta. Hindi galit. Isang simpleng tanong lang ang lumabas sa bibig ng lalaki. Pwede ba kayong huminahon? Walang taas ng boses. Walang diin. Parang karaniwang pakiusap lang. Pero sa sandaling iyon, parang may humigop ng hangin sa loob ng Yilin. Tahimik ang lahat. Isang segundo. Isang napakahabang segundo. Na mas mabigat pa kaysa sa kahit anong suntok. Ang tunog ng bakal ay huminto. Ang tawanan ay nawala. Ang mga cellphone ay dahan-dahang ibinaba. May nakapansin sa kanyang mukha. Hindi ito mukha ng taong natatakot. Hindi rin mukha ng galit. Ito ay mukha ng taong kontrolado ang sarili. May nakapansin sa kanyang postura. Tuwid ang likod. Relax ang balikat. Ang paa ay nakalapat sa sahig ng pantay. Parang handang gumalaw. Pero hindi nagmamadali. May nakapansin sa paraan ng kanyang pagtayo. Hindi ito tindig ng pakikipagtalo. Ito ay tindig ng paghahanda. Isang matandang trainer sa gilid ng Yilin ang biglang napatigil sa pagbibilang ng reps. Napakunot ang noo niya. Sandali lang, bulong niya sa sarili. Hindi ba? Hindi niya tinapos ang sasabihin. Dahil sa sandaling iyon, tumalikod ang lalaki sa mga bully. Hindi para tumakas. Hindi para umiwas. Kundi para gawin ang isang bagay na mas lalong nagpabago sa ihip ng hangin. Dahan-dahan niyang kinuha ang hand wraps mula sa kanyang bag. Hindi minadali. Hindi padabog. Isa itong galaw na parang pamilyar. Parang libo-libong beses na niyang ginawa. Umupo siya sa bench. Ipinatong ang isang paa sa sahig. At sinimulang balutin ang kanyang kamao. Isa. Dalawa. Tatlo. Tahimik ang bawat ikot ng tela. Ang tunog ng velcro ay tila mas malakas kaysa sa lahat ng ingay kanina. May isang empleyado ang napalunok. May isang lifter ang napaatras. May isang bully ang napatingin sa kasama niya. Pero bulong ng isa. Parang hindi to normal. Habang patuloy niyang binabalot ang kamay, may isang bagay ang unti-unting lumitaw. Isang tatoo. Hindi ito flashy. Hindi malaki. Pero pamilyar. May nakapansin muna sa hugis. May isa sa linya.
May isa sa pangalan. Isang bulong ang kumalat. Sandali Parang nakita ko na yan Ang matandang trainer ay tuluyang napatayo. Nanlaki ang mata niya. Ang totoo na yon. Ilang dekada na niyang nakikita sa dyaryo. Sa mga laban na ginising ang buong bansa. Unti-unti. Nagdugtong-dugtong ang mga piraso sa kanyang isip. Ang katahimikan. Ang disiplina. Ang postura. Ang kamay. Hindi ito basta-bastang tao. Ito ay mandirigmang sanay sa entablado ng mundo. Hindi pa rin nagsasalita ang lalaki. Patuloy lang siyang nagbabalot ng kamao. Parang walang nangyayari. Pero sa paligid niya, may nangyayari sa lahat. Ang mga bully, na kanina'y puno ng yabang, ay biglang hindi na makatingin ng diretsyo. May isa ang napatingin sa sahig. May isa ang humigpit ang hawak sa bote ng tubig. May isa ang dahan-dahang umatras ng isang hakbang. Hindi pa nila alam ang buong katotohanan. Pero nararamdaman na nila ito. Ang sandaling ito, hindi na biro. Hindi na palabas. Ito ay babala. Ang lalaking tinawanan nila ay hindi kailanman humingi ng gulo. Pero kung ipipilit mo, handa siya. At sa katahimikan ng ewen, habang patuloy na binabalot ang kanyang kamao, isang katotohanan ang unti-unting lumulutang. May mga taong hindi kailangang magpakilala. Dahil ang presensya pa lang nila, sapat na. Tahimik na lumapit ang isa sa mga bully. Hindi na siya nagbiro. Hindi na siya ngumisi. Parang biglang napansin ang bigat ng katahimikan sa Yirin. Sir, pasensya na po, bungad niya, halos nanginginig ang boses. Hindi po namin alam, hindi namin inakala. Tumango si Manny, na natiling nakatayo, matay nakatingin sa lahat ng nakapaligid. Hindi niyo kailangang malaman kung sino ako para rumespeto, sabi niya, mabagal at malinaw, bawat salita'y may bigat. Tumigil ang lahat ng gumalaw. Tumigil ang bawat hinga. Parang tumigil ang oras sa Yirin. Tumuro si Manny sa paligid, sa bawat weights, sa bawat bench, sa bawat lifter. Lahat ng pumapasok dito, may pinagdadaanan, patuloy niya. May mga laban kayo na hindi nakikita. Mga hamon na hindi na ipapakita. Mga kwento na hindi nabibigyang pansin. Tahimik na nakinig ang mga bully, parang unang beses nilang narinig ang ganitong bagay. Dahan-dahan, unti-unti nilang naintindihan. Ang kanilang mga biro, tawanan, at pangmamaliit ay hindi lang basta birong gilenting. Ang lakas, hindi sinusukat sa laki ng katawan, paliwanag ni Manny, kundi sa kontrol sa sarili. Sa kung paano mo hinaharap ang hamon, sa paraan ng pagrespeto sa iba, at sa paghawak ng sarili kahit walang nakatingin. Nanatiling tahimik ang Yirin. Lahat ay nakatuon sa kanya. Kahit ang mga nakatingin lamang sa gilid, hindi makapaniwala sa bigat ng kanyang mga salita. Isa-isa, dahan-dahan, nagsimulang yumuko ang mga bully. Hindi sa takot, hindi sa kaba, kundi sa pagkilala sa taong mas malakas kaysa sa kanila sa isang paraan na hindi nila inaasahan. Walang suntok na ipinapakita. Walang yabang na isinuko. Walang drama. Isang simpleng kilos. Isang pagkilala sa aral. May isang bully na hindi alam kung saan tatapat ang mata niya. Ngunit naramdaman niya ang bigat ng respeto sa bawat salita ni Manny. At sa sandaling iyon, alam niyang hindi niya ito makakalimutan. Si Manny ay nanatiling tahimik, nakatingin sa bawat isa. Ngunit hindi niya iniwan ang puwang para sa pamamaliit. Ang katahimikan niya, ang tingin niya, at ang presensya niya ay sapat na. Hindi na kailangan ng sigawan. Hindi na kailangan ng suntukan. Aral ang nagbigay ng lakas, hindi galit. Ang totoong lakas, dagdag pa niya, ay hindi nakikita sa mata ng ibang tao. Nakikita ito sa kung paano mo pinipili ang tama. Kahit mahirap. Nakikita ito sa respeto mo sa kapwa. Lalo na sa mga inaakalang mahina. Ang mga bully ay hindi makapaniwala sa naririnig. Kanina, sila ang nagtataka sa tahimik na lalaki. Ngayon, sila ang natutong magtanong sa kanilang sarili. Paano ko ba nasapawan ang katahimikan ng ibang tao? Isa pang matandang lifter ang humarap kay Manny. Ngunit hindi siya nagsalita. Nanatili lang siyang nakangiti, nagbigay ng maliit na tanda ng pagkilala. Isang maliit na kilos. Pero nagbigay ng malakas na mensahe. Respeto ay hindi lang sa salita, kundi sa kilos.
Tahimik na lumakad si Manny palabas ng iwen. Walang palakpakan, walang ingay. Ngunit bawat hakbang ay nag-iwan ng marka. Marka ng disiplina. Marka ng respeto. Marka ng aral na hindi kailanman malilimutan. At sa bawat bully, bawat lifter, bawat nanonood, isang bagay ang malinaw. Ang tunay na kapangyarihan ay hindi ipinapakita sa lakas ng suntok o kataasan ng boses. Ito ay ipinapakita sa katahimikan, sa disiplina, at sa kababaang loob. Isa-isang bumangon ang mga bully. Nakatingin sa sahig, sa timbang, sa bawat galaw. Ngunit may bagong pagtingin sa kanilang mga mata. Isang pagtingin na may paggalang, may hiya. At higit sa lahat, may pangunawa. Sa sandaling iyon, napagtanto ng lahat. Ang taong kanilang tinukso at minaliit ay hindi basta ordinaryo. Siya ay isang alamat. Isang kampiyon. Ngunit higit sa lahat, isang guro ng buhay sa pinaka-hindi inaasahang paraan. Walang suntok. Walang sigaw. Isang aral lang. At sapat na yon para baguhin ang buong silid. Baguhin ang isip at baguhin ang puso ng mga bully. Huwag mong maliitin ang tahimik. Sa mundo na puno ng ingay, yabang at pagpapakita, madaling malito sa kung sino ang talagang malakas. Madalas, ang mga mata natin ay naakit sa malalaki, maingay at matataas ang tinig. Ngunit sa likod ng katahimikan, nakatago ang tunay na kapangyarihan. Isang kapangyarihan na hindi mo makikita agad. Hindi mo mahahawakan. Ngunit ramdam mo sa bawat galaw, bawat titig, bawat kilos. Dahil ang pinakamalakas na tao sa silid, kadalasan siya ang hindi nagsasalita. Hindi siya kailangang magpaliwanag. Hindi siya kailangang magyabang. Hindi siya kailangang ipakita ang sarili sa social media o sa kahit anong tao. Ang kanyang lakas ay nasa disiplina, sa kontrol ng sarili, at sa way of respect. Ang tunay na kampiyon ay hindi lang nakikita sa ring, sa event, o sa entablado. Nakikita siya sa araw-araw na desisyon. Paano niya hinaharap ang kahinaan ng iba? Paano niya tinutulungan ang nangangailangan? Paano niya pinipili ang tama kahit walang nakatingin? Ang tunay na lakas ay tahimik. At sa katahimikan niyon, lumalabas ang totoong karakter ng tao. Isipin mo si Manny Pacquiao sa Ewin kanina. Tahimik, payat, simple ang suot, walang bodyguards, walang ingay. Ngunit sa bawat kilos niya, sa bawat galaw ng kamay, sa bawat tingin, ipinakita niya ang disiplina at respeto. Hindi niya kinailangan ng suntok o sigaw para ipakita na siya ay kampiyon. Sa halip, ang katahimikang iyon ay nagbigay ng aral na hinding-hindi malilimutan. Ang mga bully na kanina'y puno ng yabang ay natutong bumangon sa aral ng respeto. Isa-isang yumuko, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa pagkilala sa lakas na hindi nila alam noon. Sa ganitong paraan, natutunan nila ang pinakamahalagang leksyon. Ang totoong lakas ay may kasamang kababaang loob. Hindi lamang ito tungkol sa yewel, boxing, o kahit anong sports. Ito ay tungkol sa buhay mismo. Sa pamilya, sa trabaho, sa komunidad. Laging may taong tahimik na maaaring mas malakas kaysa sa nakapaligid. Huwag mo silang maliitin. Huwag mo silang gawing biro. Ang simpleng paggalang sa kanila ay higit pa sa kahit anong yabang o lakas na ipinapakita mo. Ang tunay na kampiyon ay pinapatunayan ang sarili. Sa paraan ng kanyang pagtrato sa iba. Hindi sa kung gaano karaming tao ang napapahanga. O sa kung gaano karami ang nakakakita. Kahit sa mga taong hindi pinapansin. Ang disiplina, kababaang loob at respeto ay higit na mas nakakaapekto kaysa sa kahit anong galaw ng yelo sa ring, at huwag lang yon. Sabihin mo rin sa amin saan ka nanonood ngayon? Bawat comment ay mahalaga, bawat pananaw ay may silbi. Gusto naming marinig ang mga kwento ng kababaang loob at lakas sa bawat sulok ng mundo. Mula sa mga tahimik na bayang maliit hanggang sa mga lungsod na maingay. Sa katapusan ng araw, ang aral ay simple pero malalim. Ang lakas ay hindi sinusukat sa laki ng katawan, sa bigat ng suntok, o sa taas ng tinig. Ang lakas ay sinusukat sa kakayahan mong maging disiplinado, maging mahinahon, at magpakita ng respeto kahit walang nakatingin. Kapag natutunan mo ito, makikita mo rin sa ibang tao. Ang tahimik na kasama mo sa event, ang tahimik na bata sa eskwelahan, o ang tahimik na tao sa opisina. Na sa tamang oras, sila pala ang may pinakamalaking puso at pinakamatibay na karakter. Huwag mong maliitin ang tahimik.
Huwag mong maliitin ang nagtataglay ng disiplina at respeto. Sa mundo ng yabang at ingay, ang tunay na lakas ay nakatago sa katahimikan. At sa bawat hakbang na iyong gagawin, sa bawat kilos at salita, isaisip mo ang aral. Ang kababaang loob ay hindi kahinaan. Ito ay tanda ng lakas. Ito ay tanda ng tunay na kampiyon. Huwag mong maliitin ang tahimik. Sa mundo na puno ng ingay, yabang at pagpapakita, madaling malito sa kung sino ang talagang malakas. Madalas, ang mga mata natin ay naakit sa malalaki, maingay at matataas ang tinig. Ngunit sa likod ng katahimikan, nakatago ang tunay na kapangyarihan. Isang kapangyarihan na hindi mo makikita agad. Hindi mo mahahawakan. Ngunit ramdam mo sa bawat galaw, bawat titig, bawat kilos. Dahil ang pinakamalakas na tao sa silid, kadalasan siya ang hindi nagsasalita. Hindi siya kailangang magpaliwanag. Hindi siya kailangang magyabang. Hindi siya kailangang ipakita ang sarili sa social media o sa kahit anong tao. Ang kanyang lakas ay nasa disiplina, sa kontrol ng sarili, at sa way of respect. Ang tunay na kampiyon ay hindi lang nakikita sa ring, sa event, o sa entablado. Nakikita siya sa araw-araw na desisyon. Paano niya hinaharap ang kahinaan ng iba? Paano niya tinutulungan ang nangangailangan? Paano niya pinipili ang tama kahit walang nakatingin? Ang tunay na lakas ay tahimik. At sa katahimikan niyon, lumalabas ang totoong karakter ng tao. Isipin mo si Manny Pacquiao sa Yewin kanina. Tahimik, payat, simple ang suot, walang bodyguards, walang ingay. Ngunit sa bawat kilos niya, sa bawat galaw ng kamay, sa bawat tingin, ipinakita niya ang disiplina at respeto. Hindi niya kinailangan ng suntok o sigaw para ipakita na siya ay kampiyon. Sa halip, ang katahimikang iyon ay nagbigay ng aral na hinding-hindi malilimutan. Ang mga bully na kanina'y puno ng yabang ay natutong bumangon sa aral ng respeto. Isa-isang yumuko, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa pagkilala sa lakas na hindi nila alam noon. Sa ganitong paraan, natutunan nila ang pinakamahalagang leksyon. Ang totoong lakas ay may kasamang kababaang loob. Hindi lamang ito tungkol sa yewel, boxing, o kahit anong sports. Ito ay tungkol sa buhay mismo. Sa pamilya, sa trabaho, sa komunidad. Laging may taong tahimik na maaaring mas malakas kaysa sa nakapaligid. Huwag mo silang maliitin. Huwag mo silang gawing biro. Ang simpleng paggalang sa kanila ay higit pa sa kahit anong yabang o lakas na ipinapakita mo. Ang tunay na kampiyon ay pinapatunayan ang sarili. Sa paraan ng kanyang pagtrato sa iba. Hindi sa kung gaano karaming tao ang napapahanga. O sa kung gaano karami ang nakakakita. Kahit sa mga taong hindi pinapansin. Ang disiplina, kababaang loob at respeto ay higit na mas nakakaapekto kaysa sa kahit anong galaw ng yelo sa ring, at huwag lang yon. Sabihin mo rin sa amin saan ka nanonood ngayon? Bawat comment ay mahalaga, bawat pananaw ay may silbi. Gusto naming marinig ang mga kwento ng kababaang loob at lakas sa bawat sulok ng mundo. Mula sa mga tahimik na bayang maliit hanggang sa mga lungsod na maingay. Sa katapusan ng araw, ang aral ay simple pero malalim. Ang lakas ay hindi sinusukat sa laki ng katawan, sa bigat ng suntok, o sa taas ng tinig. Ang lakas ay sinusukat sa kakayahan mong maging disiplinado, maging mahinahon, at magpakita ng respeto kahit walang nakatingin. Kapag natutunan mo ito, makikita mo rin sa ibang tao. Ang tahimik na kasama mo sa yewin, ang tahimik na bata sa eskwelahan, o ang tahimik na tao sa opisina. Na sa tamang oras, sila pala ang may pinakamalaking puso at pinakamatibay na karakter. Huwag mong maliitin ang tahimik. Huwag mong maliitin ang nagtataglay ng disiplina at respeto. Sa mundo ng yabang at ingay, ang tunay na lakas ay nakatago sa katahimikan. At sa bawat hakbang na iyong gagawin, sa bawat kilos at salita, isaisip mo ang aral. Ang kababaang loob ay hindi kahinaan. Ito ay tanda ng lakas. Ito ay tanda ng tunay na kampiyon. I-type ang respect sa comments kung naniniwala ka sa ganitong uri ng lakas, at ipaalam sa amin saan ka nanonood ngayon. Saludo kami.